Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay natutuwa at nagagalak sa linggong ito ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon. Pag tayo ay dumadaan sa problema, sa pagsubok, sa iba't ibang lungkot ng buhay, isa lang ang nais natin, na merong magmamahal sa atin, na merong yayakap sa atin. Madalas nakikita natin yan sa mga nakalayo sa atin, magko-comment sila sa Facebook, isang matinding yakap para sa mga dumadaan sa pagsubok. At napakapalad natin dahil nandiyan ang Panginoon, si Jesus. Lalong-lalo na, totoong-totoo ang kanyang presensya sa banal na Eucharistia. Sabi nga ni San Maximilian Kolbe, kung maaari lang na mainggit ang mga anghel, isang dahilan ng kanilang magiging inggit ay ang pagtanggap natin sa banal na komunyon. Napakapalad natin dahil natatanggap nating totoong-totoo ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng banal na sakramento. At alalahanin natin na sa pamamagitan ng banal na komunyon, ito ang nagbibigay sa atin ng panibagong lakas at panibagong buhay. Sa napakaraming beses na kung saan hindi natin pinansin ang presensya ng Diyos sa banal na Eucharistia, naghahanap tayo sa iba't ibang bagay na makakapagpuno sa kakulangan ng ating puso, sa pagnanais ng ating kaluluwa. Sa mga pagkakataong inisip natin na sa pamamagitan ng pagkakasala ay doon tayo mapapayapa. Hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo ay maging karapat-dapat muli makatanggap sa Kanya sa pamamagitan nitong banal na misa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay. Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesukristo, ang huling hapunan ay nilagak mo para kami magkasalo-salo. Sa pag-aalala sa iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao, ipagkaloob mong aming kahilingan. Ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang, upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, lahat ng iniutos ng Panginoon ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito namay parang iisang taong sumagot, lahat ng iniuutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato sa kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar.
Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautusang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Sa Panginoon tumubos, kalis ng inumi handog. Sa Diyos ko at Panginoon, anong aking hihahandog sa lahat ng kabutihan na akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap, bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Malasakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Ako ngayoy maghahandog ng hahing pasasalamat. Ang handog kong palagi sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kung sa iyo ay binitiwan. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumi handog. Pagbasa mula sa sulat ng mga Ebreho. Mga kapatid, dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya'y naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao, alalaong bagay, wala sa sanlibutang ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at biserong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa'y kapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo ng dumalagang baka ay iwiniwisik sa mga tawong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. Ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pagkain dulot ay buhay. Si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nung araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, araw ng pagpatay sa kordero para sa Paskwa, tinanong ni Jesus ang kanyang maalagad, "San po ninyo ibig ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Inutusan niya ang dalawa sa kanyang maalagad, "Pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundin niyo siya sa bahay ng kanyang papasukan at sabihin niyo sa may-ari, pinapatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang Pampaskwa. Kasalo ng kanyang maalagad at ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroong mga kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin." Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila, at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Samantalang sila ay kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos,
ay kanyang pinaghati-hati at binigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay binigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong magbubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na iinumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang himno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga olibo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat at Blessed Sunday po sa inyong lahat. Na po minsan merong isang kwento tungkol po sa isang pari na nagmimisa. Pagkatapos po ng kanyang consecration, magpapakommunyon na, pumila na lahat ng mga tao. Itong pari, habang nagbibigay po ng kommunyon, aksidente po nahulog yung kanyang butones sa kanyang sinusuot na sutana, doon po sa lalagyanan ng mga hostya. At aksidente naman po, dahil yung botones ay puti, napagkamalan po niya na ito ay hostya. Nadampot niya at naibigay niya doon sa tao. Sabi niya, katawan ni Kristo. Sumagot po ang tao, sabi, Amen. Pinasubo niya dito po sa tao at ito naman po tao tinanggap niya. Pero nung pagkakagat, narinig po, nag-crack yung kanyang ngipin. Ayaw po magpahalata ng tao na nasaktan siya. Kaya dali-dali po bumalik dun sa kanyang upuan. Pagkatapos po ng misa, ito pong tao lumapit sa pari, nagrereklamo. Sabi, Father, bakit ganyan naman po yung katawan ni Kristo na tinanggap ko? Bakit ang tigas? Hindi po yata katawan ni Kristo yun Buto yata ni Kristo, sabi. Mga kapatid, ilan ba sa atin ang tunay na naniniwala na ang tinatanggap nating tinapay sa loob ng misa ay talagang katawan ni Kristo? It is good to ask ourselves if we really believe that what we are receiving is not a simple bread, but actually the true body of Christ. Kasama yan sa ating paniniwala. Isang parte ng ating paniniwala ay ang tinatawag nating transubstantiation. Anong ibig sabihin? Na ang tinapay, ang alak, ay nagiging tunay na katawan at dugo ni Kristo. Ang malungkot na kwento, marami po sa ating mga kapatid na Katoliko, gumawa sila ng survey. 69% ang hindi po naniniwala na ang tinapay na nako-consecrate sa misa ay tunay na katawan ni Kristo. 69% ang naniniwala na ang tinapay sa loob ng misa ay simbolo lang ng kanyang presensya. At nakita po nila sa pag-aaral that 31% sa mga Katoliko ay hindi po naniniwala sa turo ng simbahan tungkol sa transubstantiation, ang pagbabago ng tinapay, nagiging katawan at dugo ni Kristo. Pero ito po ang ating pinapahayag sa ating pagdiriwang dakilang kapistahan ng Corpus et Sanguinis Christi. Ang tinapay sa Eukaristiya ay hindi lang basta't tinapay. Ito ay totoong katawan ni Kristo. Ang alak sa loob ng misa ay hindi lang simpleng alak. Dahil sa banal na Espiritu, ito ay nagiging totoong dugo ni Kristo. Kaya nga po, pansinin nyo, bago natin tanggapin ang katawan ni Kristo, ano ang dasal natin? Sinasabi natin, Lord, I am not worthy to receive you. Dahil ang paniniwala natin, ang tatanggapin talaga natin ay ang katawan mismo ng Diyos. Alam natin tayo'y makasalanan at hindi tayo karapat-dapat na makatanggap sa Kanya. At pag tayo ay nagko-communion, sasabihin ng pari, katawan ni Kristo, anong sagot niyo? Amen. Ibig sabihin, totoo o
Opo, sumasang-ayon tayo ng tinatanggap natin ay ang katawan ni Kristo. We affirm through that word, Amen. It means true. My dear friends, we always say we believe in God. But if you truly believe, prove it. And one way to show your belief in God is when you receive the blessed host as the true body and blood of Christ. Pinaniniwalaan natin na ang Diyos ay makapangyarihan, hindi po ba? That God is all-powerful, that nothing is impossible with God. Kung kayang mapangyari ng Diyos ang lahat, kaya din niya na gawin ang simpleng tinapay bilang ang katawan ng kanyang anak. Cannot God make the simple bread and wine into His body and blood? Kayang-kaya niya. Kaya nga, kung tayo ay naniniwala na walang imposible sa Diyos, maniwala ka na diyan sa simpleng tinapay na iyong tinatanggap ay totoong-totoo nandyan si Kristo. Sabi po ng isang santo, sa Eucharistia ay nakakaranas tayo ng milagro. Opo, hindi po ba milagro yon na kayang gawin ng Diyos ng tinapay, maging katawan at dugo ng kanyang anak? Kaya nga po ang tanong, gusto niyo po bang makaranas ng milagro sa inyong buhay? Definitely. Kung naghahanap kayo ng milagro, simple lang ang gawin niyo. Pumunta kayo sa simbahan, magsimba kayo, at tanggapin niyo ang banal na komunyon. The Mass is our daily miracle, wherein the bread and the wine changes into Jesus' body and blood. Sabi po nila, isang bagay na dapat iniiwasan mo. Pag ikaw ay depressed, malungkot, o namomroblema, ano po, ay yung kumain ka ng hindi tama. Dahil tandaan niyo po mga kapatid, your food affects your mood. Amen? Ulitin ko po. Your food affects your mood. Nagdidepende ang iyong nararamdaman sa iyong kinakain. Nakita po nila, 2007, isang pag-aaral na nag-i-improve ang depression ng isang tao. Depende po sa kanyang kinakain. Opo, nakakatulong yung ikaw ay mag-counseling, pero malaking porsyento po nakakapag-improve ng depression ng tao. Nagiging payapa sila, nagiging masaya sila, depende dun sa diet nila. Kaya nga po, pag malungkot daw kayo, ano po ang pagkain na dapat iwasan niyo? Dalawa. Una po, junk food. Pangalawa po, alak. Pag malungkot ka, huwag kang kakain ng chichirya. Lalo kang malulungkot, lalong bibigat ang iyong nararamdaman. Pangalawa, pag depressed ka, huwag kang iinom. Lalo kang malilito, makakaapekto yan sa iyong pag-iisip. Pero ano pong pagkain ang nakakatulong sa atin pag tayo po'y nalulungkot? Una po, sabi ng mga doktor, kumain kayo ng gulay. Pangalawa, walnuts. Pangatlo, berries. Pang-apat, avocado, carrots, kamatis, tomato. Pero panghuli, nakita po nila sa pag-aaral, nakakatulong daw po sa mood pag tayo'y nagkakape. Ayan, yung mga mahilig magkape kahit na mainit. Kaya nga po, alam nyo na ha, pansinin nyo po, yung mga marami doon sa coffee shop, mga mahilig mag-Starbucks, mga depressed yan. Kaya po sila'y nagkakape. But we forget something that is very essential, not only for our body, but also can help our soul. What is the food of our soul, if not the food from heaven, a food from God, the body and the blood of Christ? Pag kayo po ay nalilito, naliligaw, malapit ng sumuko sa buhay, subukan niyo po magsimba, tanggapin niyo ang katawan ni Kristo. Go back to the Old Testament. May napakaganda pong kwento dyan. Ito pong kwento ni Elijah na kung saan tinutugis siya, pinapatay siya, tumakas siya, pumunta siya sa disyerto, nanalangin siya. Sabi po niya sa Panginoon, Panginoon, patayin mo na ako. Hindi ko na kaya, pagod na ako. Ano po nangyari doon sa kwento? Hindi nakinig ang Diyos sa gusto niya. Hindi siya pinatay kahit na gusto na niyang mamatay. Pero nung nanalangin siya, sa gitna ng kanyang lungkot, nagpadala daw po ang Diyos ng isang anghel na kung saan pinakain siya. At pagkatapos niyang kumain, bigla siyang lumakas.
Hindi po ba ganyan din ang kwento natin ngayon? Alam ng Diyos na paunti-unti tayo'y namamatay dahil sa ating mga problema, dahil sa ating mga kasalanan. Pero napakapalad natin. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, hindi niya tayo hahayaang mamatay at mawala. Binigay niya ang kanyang anak, si Jesus, para maging pagkain natin. Ang Eucharistia ay ang ating lakas sa ating paglalakbay pabalik sa Diyos. Alam niyo po, ang karanasan na sobrang gutom, pero ang tanong, paano naman ang iyong kaluluwa? Palagi mo nararamdaman ang gutom ng iyong katawan, pero minsan at madalas, hindi mo pinapansin ang gutom ng iyong kaluluwa. Pag nga gutom na gutom ka, wala ka sa mood. Kaya nga napakataray mo. Kaya nga nagbubuisit ka. Pero yan din ang dahilan bakit tayo'y nagkakasala. Dahil may gutom ang iyong kaluluwa, pero hindi mo ito binubusog sa grasya ng Diyos. Mga kapatid, tanggapin mo si Jesus sa misa at makikita mo, babaguhin ka niya. Ang milagro sa loob ng misa, nagbabago ang tinapay at alak, nagiging ang ating Panginoon. Pero meron pang isang milagro nangyayari sa loob ng misa. Ang mga tumatanggap ng katawan at dugo ni Kristo, nagbabago din, nagiging kamukha niya. Tandaan niyo po mga kapatid, ang mga santo naging banal dahil madalas silang nagsisimba at tumatanggap ng katawan at dugo ng Panginoon. Wala pong santo ang hindi naging banal dahil hindi sila nagsisimba. Karamihan sa mga santo, karamihan sa mga banal, they were frequent mass goer. Kaya kung gusto mo rin bumuti ang iyong kalagayan, naway palagi ka ding magsimba at tanggapin mo ang Panginoon. At kahit na po sabihin nyo, kayo ay may kasalanan at yan ang nagiging hadlang, bakit hindi kayo makatanggap ng banal na komunyon? Ibalik po natin ang tradisyon na ito. Pumila ka pa rin sa komunyon. Cross your hands together and ask the priest to bless you. Yan po yung isang bagay na napansin ko nung bumisita ako doon sa Japan. Napakaraming mga tao, lahat na mga nagsisimba, nakapila po sa komunyon. Pero yung mga iba, pumila, hindi nagkomunyon, nakakross ang kanilang kamay. Ibig sabihin, isang tanda, hindi sila karapat dapat makatanggap sa katawan ni Kristo dahil they are living in the state of sin. Pero hindi hadlang yon para sila ay basbasan. Alam ko po, napakarami sa atin, pag nagsisimba, nahihiya. Pero kung ikaw ay nagsisimba at talagang nais mo, matanggap mo siya, pwede ka pa naman pumila at magpabasbas. Mga kapatid, gusto mo bang baguhin ka ng Diyos? Umpisahan mo sa paglapit sa Kanya at pagtanggap ng Kanyang banal na katawan at dugo. Alam ko po, mga kapatid, marami po sa inyo ang humihingi ng milagro sa Diyos. Pero kung gusto mong makatanggap ka ng milagro, umpisahan mo sa palaging pagsisimba. Hindi po sapat yung minsan ka lang magsimba, pero palagi kang magsimba. Kahit na kayo po ay nakalayo, tayo ay nagpapasalamat sa milagro ng teknolohiya. Kayo po ay nakakasimba online. Pray daily the spiritual communion. Kahit na po hindi kayo makapasok sa simbahan, kahit na sa inyong kanya-kanyang mga silid o tahanan, dasalin niyo po ang spiritual act of communion. Napakaganda po nung sinabi ni Carlo Acutis. Sabi niya, if you're exposed to the sun, you get a tan. Umiitim ka pag ikaw ay nabilad sa araw. But if you get exposed daily to the Eucharist, to the Blessed Sacrament, you become a saint. Ano ang epekto ng palagi nating pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo? Tayo'y nagiging mabuti, tayo'y nagiging mas mapagmahal, at tayo ay nakakamuka ng Diyos. Anong gusto mong baguhin sa iyong sitwasyon ngayon? Gusto mo bang maging mas masaya? Naghahanap ka ba ng milagro? Umpisahan mo sa paniniwala na si Kristo ay ang tinapay na tinatanggap mo sa loob ng misa. Umpisahan mo sa walang sawang pagdarasal, pagsisimba. Tanggapin mo ang Diyos sa banal na misa. Babaguhin ka niya at babaguhin niya ang iyong kalagayan. Mga kapatid, tandaan niyo po, nothing is impossible with God. And the proof that God can do everything starts in the Eucharist.
Kaya tayo ay magpasalamat muli sa Diyos dahil abot kamay natin ang kanyang milagro, ang kanyang pagpapala. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paparito at hukom sa nangabubuhay at nang matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bunsod ng pasasalamat sa dakilang kaloob ng Eukaristiya at hatid ng taos-pusong pananalig sa walang hanggang awa ng ating banal na tagapagligtas, tayo'y magdulog sa Kanya ng ating mga kahilingan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan na siyang katawang mistiko ni Kristo, naway ang Eukaristiyang siyang maging bukal ng kanyang paglago at pagkakaisa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, at laikong naglilingkod sa Eukaristya, naway ang mga buhay nila'y maging kapanipaniwalang saksi sa kabanalan ng Eukaristya at sa banal na paglilingkod, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit, mga naaapi at nangungulila, makatagpo nawa sila sa Eukaristya ng tiyak na bukal na pag-asa at kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, nawa ang aming paglahok sa Eukaristiya ngayon ay makapagpatibay sa aming kapasiyahang maging tapat sa aming kasunduan sa iyo, hanggang sapitin namin ang walang hanggang piging ng iyong inihanda para sa amin sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan na mga kaloob ng pagkakaisa at kapayapaan, na pinahihiwatig na mga alay namin sa paghahaing pinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikinalulugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at tinarangal. Sa pamagitan ng iyong anak na kinalugdan, kaya't utang na loob ng iyong itinatangi ng mga banal na kapiling mo lagi, ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ito, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahala Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin ang pangalan ng mga kapatid nating may kapansanan at humihiling ng mabilis na kagalingan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aluin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapamakan upang magpatuloy silang lagi sa kanilang buhay. Mapahalaga nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na muka ni Jesus, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, hinihiling namin kami gawin makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay, na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawang dugong banal, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Dalawa ang milagro na nangyayari po sa loob ng banal na misa. Una, ang milagro ng pagbabago ng tinapay at alak at nagiging totoong katawan at dugo ni Kristo. Pero pangalawang milagro ay kung saan ang nakakatanggap ng katawan at dugo ni Kristo ay nagbabago din sa kanyang pag-iisip, sa kanyang pananalita, sa kanyang kilos at gawa. Ang nakakatanggap ng banal na komunyon ay nagbabago at nagiging banal. Maaaring meron pong iba sa inyo ang magsasabi, Father, parang hindi naman po totoo. Kasi yung nanay ko, palaging nagsisimba, palaging nagko-komunyon, palamura pa rin. Napakataray, napakasungit. Father, parang hindi naman totoo. Yung akin ding kapitbahay, palaging nagsisimba, nagko-komunyon. Pero hindi po nagbabago ng ugali. Napaka-chismosa, naninira ng iba. Totoo po, may ganyang kaso. Pero ang tanong, bakit hindi sila nagbabago kahit na sila'y tumatanggap ng banal na komunyon? Una, maaaring kulang sila sa paniniwala. Dahil kung talagang pinaniniwalaan mo, tinatanggap mo ang Panginoon at siya ay pinapasok mo sa iyong puso at isip, yan ang magiging daan ng iyong pagbabago. Baka naman palagi tayong nagko-komunyon dahil nakasanayan na lang natin. Magkaiba yung may ginagawa ka dahil nakasanayan mo, doon sa ginagawa mo dahil pinaniniwalaan mo.
Magandang pag-isipan at pagtuunan ng pansin yan. Bakit ba ako palaging nagko-communion, nagsisimba? Dahil ba nakasanayan ko? O dahil talagang naniniwala ako na tinatanggap ko ang Panginoon at sa pamamagitan nito nagbabago ang aking buhay? Ano ang tanda na ikaw ay naniniwala sa Diyos? Pagsisisi. Talagang naniniwala ka sa Panginoon, magsisisi ka at nanaisin mo na magbabago ka na, iiwanan mo na ang masama mong ugali. Amen? Pero pangalawa, para magkaroon din ng epekto ang ating pagkukomunyon, hindi lang yung kailangan tayo maniwala at magsisi, pero kailangan nating palaging magsimba, palaging magkomunyon. Kung ikaw ay iinom ng gamot, minsan lang, walang epekto yan sa iyong pangangatawan. Pero kung regularly, araw-araw, kalaunan, magkakaroon ng epekto yan. Huwag tayong susuko. Huwag natin agad huhusgahan ang mga taong nagsisimba. Tandaan niyo po, tayo ay nagsisimba hindi dahil tayo ay perpekto. Pero tayo ay nagsisimba, tumatanggap ng banal na komunyon dahil alam natin hindi tayo perpekto. Ang paniniwala natin sa pamamagitan ng ating pagtanggap sa katawan ni Kristo, tayo ay nagiging ganap, tayo nagiging buo, tayo nagiging kompleto sa pamamagitan niya. Kaya nga po, ang aking assignment sa inyo, pag kayo po ay magsisimba muli, naway paniwalaan niyo na si Kristo ang iyong tinatanggap at pag tinanggap niyo siya, kayo'y magpakumbaba at magsisi. Kayo po ay palaging nagko-communion, nagsisimba, nakakatanggap kayo ng milagro. Naway, ang milagrong yan ay maranasan din ng ibang tao sa pamamagitan niyo. Amen? Ngayon po, kayo ay inaanyayahan ko na lumuhod para po sa pagbabasbas ng banal na katawan ni Kristo sa loob ng Santisimo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be ever moment thine. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be ever moment thine. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be ever moment thine. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, now and ever shall world without end. Amen. Sa katahimikan po ng ating puso, sa harap ng ating Panginoon na totoong nandirito, ipagdasal natin ang ating mga personal na intensyon, buksan natin sa Kanya at isuko ang ating mga iba't ibang mga problema, pagsubok, ang sakit ng ating pangangatawan. Isuko natin ang lahat ng ating takot at pag-aalala sa Kanya. Iwan natin sa Diyos ang ating mga galit at hinanakit. Hilingin din natin sa Diyos na linisin ang ating puso. Naway ang Panginoon ang maging sandigan natin, maging lakas, lalong-lalo na sa mga oras ng ating pagkalito at lungkot sa buhay. Purihin ang Diyos. Purihin ang Kanyang santong ngalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo.
Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa Santisimo Sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo, ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-sinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang malwalhating pag-akyat kay Maria, kaluluwa at katawan. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-sinisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at kanyang mga santo. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. at kayo ay basbasan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, meron tayong 4 na kayamanan sa buhay na ito. Una, pera. Pangalawa, kalusugan. Pangatlo, karunungan. Pang-4, panahon o oras. Pero mawawalang kwenta ang 3 kayamanan. Ang pera, ang kalusugan, ang karunungan, kung matatapos na ang ating oras at panahon dito sa mundo. Kaya naman tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil binibigyan niya pa tayo ng oras at panahon. Ito'y isang grasya sa ating lahat. Pinapaalala sa atin na maiksi lang ito. Kaya naman wag natin sanang sayangin. Sa mga napakaraming beses na kung saan hindi natin pinahalagahan ang panahon na pinagkaloob ng Diyos, hinayaan lang natin na lumipas ito. Mas malala pa, ginamit natin ang ating oras at panahon sa pagkakasala sa Kanya. Hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo makitang muling karapat-dapat makinabang sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging iyong katuwang ang sambayanan mo sa pagganap sa kaligtasan. Ipagkaloob mong lagi naming ikagalak ang muling pagkabuhay sa giliw mong anak, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang udyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon na nakitira sapagkat sila'y manggagawa ng tolda tulad niya. At siya'y tumulong sa kanila
Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang maikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Udyo o Grego. Nang dumating Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at papapatutuo sa mga Udyo na si Jesus ang Kristo, na siyang salungatin nila at laitin. Pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, "Kasalanan ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayon ay tutungo ako sa mga hentil." Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nangangalong Tisyo Usto, isang taong may takot sa Diyos. Karatig ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga, ang kanyang sambayanan, ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat ang ginawa niya ay kahahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niya ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ng pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang itinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa dahigdig. Ang poon ay buong galak na puriin sa paghawit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Alleluia, 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 alleluia. Kayo'y di ko inulila, babalik akong talaga, magdudulot ng ligaya. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli." Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kayang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita? At pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli. Sabi pa niya ay sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Ano kaya ang ibig niyang sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong. Kaya't sinabi niya, "Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lang at hindi niyo ako makikita? At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y iyong makikita uli? Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo.
Magandang araw po muli sa inyong lahat. Sa bawat lapida ng taong namatay na, pansinin niyo po, 3 lang naman ang palagi niyong makikita. Una ay ang kanyang pangalan. Sa ibaba nito, pangalawa, ay ang petsa ng kanyang kapanganakan. Pero pangatlo ay ang petsa ng kanyang kamatayan. Hindi ko po alam kung napansin nyo ito. Sa gitna ng birthday at ng death day ay merong isang maliit na guhit. Ano po ang tawag nyo sa guhit na ito? Sa salitang Ingles, ito po ay dash. Pero sa salitang Tagalog, ito po ay tinatawag nating gitling. Pakaisipin niyo po yun. Pagmunihan niyo. Yung maliit na gitling, yung maliit na guhit, that small dash represents our whole life. Itong buong buhay mo, pinaghihirapan mo, itong buong buhay mo na iniiyakan mo, itong buong buhay mo pinagpapaguran mo, yun lang pala ang maliit na gitling. Mga kapatid, anong sinasabi nito sa atin? Na napakadali lang, napakaiksi at sandali ng buhay. Amen? Totoo po ang sinulat ni Santiago sa kanyang liham. St. James tells us, for what is life? It is just a vapor that appears for a little time and then vanishes. At yan din po ang pinapahayag ng ating Panginoon. Sabi niya, ang buhay niya dito sa mundo ay sandali lang. Ang kanyang presensya ay madali lang. Sabi niya, kaunting panahon na lamang at hindi niyo ako makikita. At pagkaraan ng kakaunting panahon, ako'y inyong makikita. Mga kapatid, pinapaalala muli sa atin ang katotohanan. Ng ating buhay ay madali lang, maiksi lang, sandali lang. Life is short and death is certain. And time passes away so quickly. Magkakaiba po yung karanasan natin sa buhay. Nung bata tayo, hindi niyo po ba napansin? Parang napakatagal, napakabagal ng oras. Pero pag tumanda ka na, doon mo maiisip, ang bilis ng oras. Pero ang tanong, anong ginagawa mo dito sa mabilis na lumilipas na oras? Kung ngayon, nauunawaan mo na lumilipad ang oras, sana naman wag mo nang sayangin ito sa iyong sakit ng loob, sa iyong galit, sa iyong hinanakit. Dahil maiksi lang ang oras, mas damihan pa natin ang pagkakataon na maging masaya. Smile more often. Enjoy the pleasures of life. Amen? Dahil kakunti na lang ang ating panahon. Mahalin natin ang mga tao. Sandali lang ang oras mo dito sa mundo. Kaya naman sana huwag kang mabigo, maging tapat at magmahal sa Diyos. Sabi nga po, do not count the number of your days, but make every day count. Yung bang bawat araw ng ating buhay, pinapahalagan natin. Yung bang bawat oras, segundo ng ating buhay, ginagawa ba nating makabuluhan? Do you make your time here on earth memorable? Dahil sandali lang ang buhay. Sana wag na po nating hayaan magtagal ang lungkot. Amen? Sana wag ka din magpasakal sa iyong mga takot. Amen? At sana wag mong ubusin ang iyong oras at panahon na hinahabol at iniipon yung mga bagay na mawawala naman, malulusaw at hindi mo naman maidadala sa susunod na buhay. Kahit na mayroong mga nagsasabi sa inyo, Father, hindi ko nga po madadala sa susunod na buhay, pero yung aking mga anak, yung aking mga minamahal, sila naman, kailangan nila yan. Opo, pero paano na lang kung iniwanan mo sila ng kayamanan ng pera? Yan pa yung naging dahilan ng kanilang pag-aaway-away. Di po ba? Mas nakasama pa sa kanila? Pansinin niyo po ito. Kapag ang isang tao malapit nang mamatay, nandun na siya sa bingit ng kanyang kamatayan, naghihingalo na siya. Sino pong hinahanap niya? Yung kanyang mga minamahal. Yung iba pa nga, pag sobrang sakit ng kanilang nararamdaman, tinatawag nila yung kanilang mga nanay. Inaku po! Inaku po! Di po ba? Ganyan sinasabi nila. Pag ang isang tao malapit nang mamatay, doon lang niya naaalalang magdasal. Doon siya nagpapakumbaba, doon siya humihingi ng tawad sa Diyos. Marami na rin po akong napagdasal na mga taong namamatay. At wala pa po akong nakitang tao na bago sila namatay, tinanong nila, magkano ba yung pera ko sa bangko?
Wala po. Wala po akong tao na alam na bago sila mamatay, tinanong nila, nasan ba yung pitaka ko? Nasan yung mga inipon ko? Walang taong namamatay na bago man siya mamatay, hahanapin niya yung kanyang maganda sasakyan. Hindi yan yung mga bagay na napakahalaga bago man po tayo pumanaw. Hindi po ba? Ano ang pinakamahalaga bandang huli? Kung hindi ang ating relasyon, ang ating ugnayan, ang ating pagkakaibigan. Si Haring David, isa po sa mga pinakamatalinong tao. Isa din po siya sa mga pinakamayaman na tao nung panahon niya. Pero mababasa niyo po sa Salmo, dun sa mga awit na sinulat niya, meron siya na pagtanto, meron siya naisip. Sabi po niya, Lord, teach us to number our days that we may gain wisdom of heart. Ang dami po sa atin, no? Mangmang, nalilito, nawawala, nagwawala sa buhay. Hindi alam yung direksyon, hindi alam yung gagawin. Kasi iniisip na magtatagal ang buhay nila. Hindi nila nauunawaan na sandali lang ang ating oras at panahon dito sa mundo. Kung mauunawaan mo, maiksi lang ang buhay. Di ba uunahin mo yung tunay na mahalaga? Isa pong magandang spiritual exercise, subukan niyo po ito. Pumunta po kayo doon sa tambakan ng basurahan. Hanapin niyo po kung saan po nila tinatapon yung ating mga basura. Yung tinatawag nating landfill. Pumunta po kayo doon, tignan niyo lang lahat ng mga basura. O kung gusto niyo po, pumunta po kayo sa junk shop. Tignan niyo po yung mga gamit-gamit doon. Ganito po yung isipin niyo. Yung mga pinagtatapon na gamit, yan po yung mga hinahabol ng tao sa buhay nila. Pero tignan niyo po, hinabol, tinapon. Basura na lang. Merong mga ibang gamit, tinapon, pero minsan sa buhay nila, yan yung naging dahilan bakit nakipag-away pa sila sa ibang tao. Isipin niyo po, yung mga gamit na yan, basura, pero merong mga ibang tao, nakayanan nilang manloko ng tao, magsinungaling, manggulang ng kanilang kapwa para lang makuha yung bagay na yon. Pero kalaunan, nasaan? Nasa junk shop, nasa landfill, basura na lang. Meron po mga ibang tao, kaya nilang isakripisyo ang ibang tao, ang relasyon, ang mismong pagkatao nila para lang makuha yung mga gamit na inaasam nila. Pero pagkatapos ng buhay nila, nasaan na? Tatapon, akakalimutan, ibabaon lang. Amen? Yung mga bagay na hinahabol natin sa buhay, maiiwan lang natin at magiging basura. Mga kapatid, tandaan niyo po, ang buhay ay gitling lang. Ang buhay mo, maiksi lang. Kaya nga, pusayan mo. Gawin mo mabuti ang maiksing buhay na ito. Pero sana wag mong makalimutan na pagkatapos ng maiksing buhay na ito, ay meron na naman isang buhay at hindi ito gitling. Ito'y mahabang linya. Ito'y buhay na walang hanggan. Pangmatagalan. Yan ay ang buhay na kasama natin ang Panginoon. Yung mga ginagawa natin sa maiksing buhay na ito ay magiging alingaw-ngaw sa susunod na buhay. Yung ginagawa mo dito sa mundo, may epekto, may bunga yan sa langit, sa susunod na buhay. At diyan tayo huhusgahan ng Panginoon. Mga kapatid, iisa lang ang ating buhay. Kakaunti lang ang ating oras at panahon. Ginagamit mo ba ito ng mabuti o baka sinasayang mo lang? Kung gusto mong maging maganda ang susunod na buhay mo, pagsumikapan mo, gawin mong maganda ang buhay mo dito sa mundo. Magiging tunay na maganda yan kung mananatili ka kasama ang Diyos. Amen? Mga kapatid, maging matalino tayo. Binibigyan tayo ng oras at panahon ng Diyos. Huwag mo sanang sayangin ang oras na ito dahil kakaunti lang ito at sandali lang ito. Amen. Inihahandog sa atin ng Diyos ang kanyang lakas sa mga panahon ng pangangailangan. Idalangin natin lagi na tayo umasa sa Kanya at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging tapang na magpatotoo at walang takot na magpahayag ng mensahe ni Kristo sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nabubuhay sa pangungulila at dalamhati naway makaranas ng nakakapagpaginawang presensya ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nalulungkot o namimigati naway makaunawa sa tunay na kahalagahan ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso,
banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming puspos ang kabutihan at pag-ibig, tunghayan mo ng may habag ang iyong bayan dahil sa kanilang mga pagkukulang. Tulungan mo sila sa mga hinaharap nilang pagsubok at hayaan mong lukuban sila ng iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayong mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa pakinabangan ng buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang. Kung hindi tumubo pa na makaloob mong walang katapusan, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumutubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan, ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumangon sa dating pamumuhay, sa sangkatauhan na mihasa sa pagkasalawahan. Sa dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaysa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin magiging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon,
inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ang mga ginagawa namin ngayon na pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinagsasalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak ay papakinabangin mo lagi sa kanyang lakas. Bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lahat po tayo ay binigyan ng para-parehas na oras. Mayaman, mahirap, nag-aral, hindi nag-aral, bata, matanda. Para-parehas lang po ang ating oras at panahon sa isang araw.
Lahat tayo ay binigyan ng 24 hours a day. Sino po ang magiging matagumpay? Sinong magiging mayaman? Sinong magiging banal? Sila yung mga hindi nagsasayang ng oras na pinagkaloob sa kanila. Ang oras, hindi kamukha ng pera. Pag hindi mo ginamit ang oras, hindi mo pwedeng maitago yan at gamitin mo sa ibang oras. Ang pera, pag hindi mo ginamit, pwede mong itago, magkaka-interest pa. Pero hindi po ganyan ang kalikasan ng ating oras. Ang oras lumilipas, hindi mo mahahawakan, kahit nahabulin mo yan, hindi titigil yan. Kaya nga, ano yung magandang magagawa natin sa oras at panahon natin ngayon? Magdasal po kayo. Pakita ng Diyos sa inyo kung ano yung magagawa niyong makabuluhan dito sa oras at panahon na pinagkaloob niya. So, ang aking pong assignment sa inyo ay just spend 5 minutes doing nothing. Just listening to the Lord. Napakahirap po niyan ngayon na gawin. Dahil masyado tayong distracted sa napakaraming bagay. Sa trabaho natin, sa social media, marami po ang nanggugulo sa ating isip. Kahit 5 minutes lang po. Huwag muna kayong mag-scroll down sa inyong cellphone. Huwag muna po kayong makinig sa music. Huwag muna po kayong manood sa YouTube. Huwag muna po kayong makipagkwentuhan dyan sa tabi nyong bahay, sa kaopisina nyo. Find a quiet time. 5 minutes. Spend time with the Lord. That is a time well spent. Pag kayo po ay nagsasayang ng oras kasama ang Diyos, hindi kailanman sayang ang oras na yon. Yun ay isang makabuluhan, mahalagang paggamit ng ating oras. Buksan niyo pong isip niyo sa Kanya para bulungan kayo kung ano ba dapat ang inyong gawin. Sundan niyo ang Kanyang kagustuhan, mabibigla kayo sa marami pang pagpapala na inyong matatanggap. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Kayo ay pagpalain ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Si Jesus ngayon nabuhay,